All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Sa ilalim ng pamumuno ng ating ama ng pambansang pulisya, Jose Melencio Corpus Nartates Jr., itinataguyod ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Colonel Haron Pagador, Chief Administrative and Resource Management Division ng Police Community Affairs and Development Group. Pangako ng bagong PNP ang mas pinaigting na police visibility at agarang pagtugon sa krimen. Ako naman po si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Acting Chief ng Information Communication and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. Kaya naman sa pangunguna ng ating ama ng pambansang pulisya, PNP Chief, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., kayo po, mga mahal naming kasangbahay, ang aming inspirasyon. Kami po ang inyong Police at your service. Magandang gabi. Simulan na po natin ang ating trending na programa. Tampok ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng Ermita Police Station. What's this? Para sa pagpapatuloy ng ating Police at Your Service MPD Special, nirating din namin ang isa sa Manila's finest, ang Ermita Police Station na sumasakop sa ilang tourist zones and heritage areas sa Maynila. Kaya naman, pinag-iba yung pagbabantay ng Ermita Police sa peace and order ng kanilang mga nasasakupang lugar at mamamayan, kababayan o dayuhan man. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang inyong pong lingkod, Police Lieutenant Colonel June Paulo Ones Abrasado, ang Station Commander ng Ermita Police Station 5. At ang aking pong pagbati sa 14th anniversary ng Police at Your Service. Ang Ermita Police Station po ay ang Police Station 5 ng Manila Police District, kung saan ito po ay may land area ng 5.6 square kilometers. At ito po ay merong 63 barangays. Meron po itong population ng 191,000 at cover po ito ng District 5. Ang kapulisan ko po ngayon ay meron po ako ngayong 294, kasama na po yung NUP na 9 NUPs at 285 uniformed police personnel. So kung ikukumpara po natin ang population na 191,000 sa aking 284 na police, ay 285 na police, meron po akong 1:647 police to population ratio. So ito po ay may binabantayan po kami dito na 628 vital installations. Kaya considering the land area and the business establishment, malaki po talagang challenge sa police ang mabantayan ang aming area of responsibility. Ang Ermita po ay nakapaloob po dito ang Intramuros, ang mga national parks, ang Quirino Grandstand, ang Luneta Park. So ito po talaga ay buluwagan ng mga heritage areas kung saan marami pong pupunta, even mga foreigners or mga tourists from other countries. So dahil po dyan, sinisigurado po namin ang kanilang kaligtasan. Meron po tayong tourist police na nasa aking operational control na nakabantay na may mga fixed posts sa mga parks,
museums and sa Intramuros. At sinisigurado po nila na ang mga turista ay nababantayan. So meron po tayo doon police assistance test. Nagkakandak din po tayo ng foot patrol, mobile, and even bike patrol po. Ako po mismo, nagkakandak din po ako ng bike patrolling. At danda rin po yung pakikipag-ugnayan sa mga barangay. Kasi hindi po natin totally masisecure ang isang lugar without the cooperation and participation of barangay. Closely coordinated din po kami sa Intramuros Administration na namahalan ng Intramuros at yung National Park Development Council or Committee na lahat po ng aming security implementations dito, bawat activities ay coordinated po kami sa kanila para sigurado pong 360 ang aming security coverage. Sa ermita, walang lugar ang masasamang loob. 24/7 ang bagong PNP dito. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan ang kabilin-bilinan ng kanilang magiting na Station Commander, Police Lieutenant Colonel June Paulo O. Abrasado. At ang kanilang epektibong pantapat sa krimen, ang kanilang ipinagmamalaking best practice, ang duty management system na malinaw at kumpletong ipinaliwanag ni Police Lieutenant Colonel Abrasado. Isa po yan sa malaking challenge sa isang commander kung paano niya mamonitor yung kanyang mga tao, lalo na kung napakalaki ang AOR. So sa amin po dito, isang best practice na aming in-implement is yung pag-activate ng aming duty management system. So meron po kami ditong paraan para makita kung ang mga personnel namin ay present on the ground at the same time, they are performing their respective duties. So ito po ang aming bagong in-implement na system, ang duty management system na nung May lamang po na-implement. So it's a 1-month old system wherein nakita po namin ang efficiency and effectiveness sa pagmamanage ng duty at pag-gauge ng kanilang performance. So ang application po lamang ay readily downloadable sa mga cellphones ng bawat patrollers and makikita po nila pag ito po ay nakapula, alam po nila na kailangan nilang mag-check-in within the hour. So ito po, nakapula po yung aking check-in. So kailangan ko po check-in yun. Meron po yung warning na any form of tampering is tantamount to grave offense. Kaya binawarningan na po ang ating mga tao na huwag po nila yan dayain. At meron po itong anti-cheat feature na hindi pwedeng dayan ng location at ang mga picture. So understand? Kukunin lang po ang kanyang location kung nasaan siya ngayon. So makita po natin dito, ina-acquire na po ng system ang location at yung camera. So pag pinikto yung camera, automatic po, lalabas po yung picture para hindi siya po makapag-upload ng picture. So mag-selfie po tayo. And use photo and submit. So yun lang po, walang 15 seconds nakapag-check-in po yung natin. Nalagay po dito, submitted successfully. So makikita na po natin yan sa mapa na ang may access lamang po ay ang station commander lamang at ang trusted niya mga officer na pwede mag-check. So pag nakita po natin dito si Abrasado, hanapin po natin. Nasaan na? Ayun, nandito po ngayon, just now, nag-check-in po si Lieutenant Colonel Abrasado at nandyan po yung kanyang picture ngayon na akin lang kinuha. So nandyan po yung timestamp at nandyan po yung kanyang area. So, sige, next. So makikita ko na rin po yung lahat ng mga tao kung nasaan ako ngayon. So napag-usapan po natin kanina kung paano natin na-monitor yung mga tao natin. That icons represents a person. Kung naka-green po yan, ibig sabihin active sila. Pero pag may orange, ibig sabihin po niyan na lumampas na ng isang oras, pero pwede pa rin natin siyang i-remind na kailangan niya na mag-check-in or nakalimot lang po kasi minsan busy po yung mga tao natin sa pagsagawa ng duty. Or pag 3 hours, lumampas na po ng 3 hours, nagpupula na po yan, yan na po ang pwede naming tawagan. Nasaan ka? Anong duty mo? Minsan po yung mga pula ay mga off-duty na nakalimot kasi kung babalik po tayo dyan sa home, pagtapos po ng duty mo ay pwede mo na pong i-click yung off-duty. Ibig sabihin, mawawala ka na sa mapa. Hindi naman po natin gustong i-monitor yung mga tao natin kung off-duty na po siya, di ba? So pagbalik niya po sa duty, i-on duty na naman na siya, mag-start na naman siya
check-in, makikita na naman natin siya sa mapa. So makita po natin dito ng mabilisan yung kung lahat ng pulis natin ay, ang area natin ay merong police presence. Meron po itong heat map para makita natin kung nasaan na may mga crime-prone areas. Ito po ay generated heat map mula January hanggang ngayon, July. So makita po natin ang mga areas na dapat bantayan. For example, mandatory po dapat meron tayong pads dun sa Quirino ay sa along may Usmeña. I-click mo siya. So makita po natin meron po tayong pulis dun sa pads. Medyo nakatagilid lang po yung kanyang camera. So 10 a.m., 10 minutes ago, nandiyan po yung pulis natin naka-post dun sa area na yun. So I am assured as a commander na kahit nandito ako sa opisina, alam kong may nagbabantay na pulis dun sa lugar na dapat nabantayan. Lalo na sa mga non-negotiable areas. For example, UN Avenue. Dapat sa UN Station, mayroon ako dyan dapat na naka-pwesto. Kasi pag may nag-inspect dyan, baka may yan. Makita natin na may pulis ako sa may UN Station. Sige, next. So meron din po tong radius. Yan, kasi makikita po natin yung police presence, pag 50 meters, yan yung kayang takbuhin ng pulis na mabilisan, yung 50 meters. Kung 100 meters, may line of sight siya, ma-identify niya pa yung tao within 50 meters, ay 100 meters. Pero 200 meters, kaya niya pang marinig kung may sigaw, kung may putok ng baril. So, kaya niya pa pong malaman yung nangyari sa lugar. So, makikita po natin ang may police presence, saka yung may areas na walang pulis ngayong yung oras. So, pwede kong tawagan ng PCP commander na pwede kong sabihin na wala kang pulis dito along this street. Along Pedro Hill sa may Paco area. So, I can direct my personnel na maglagay ng pulis dyan para mamaya makita ko may mag-check-in na dyan na personnel. So, I can immediately call. For example, ito. Si Manyo. Pwede ko po siyang tawagan. Right there and there. Pwede kong tawagan. Kung may katanungan ako, pwede ko po siyang i-video call. Kung talagang to confirm na nandyan talaga siya sa area na yan. So, pwede po tayo mag-backtrack ng araw. For example, may nangyaring incident and gusto nating i-determine kung may kapabayaan o wala. Kasi gusto po nating i-penalize yung mga taong umaalis sa duty tapos may nangyaring krimen dahil wala siya doon. Pero makikita naman po natin, for example, may nangyaring incident ng Pedro Hill corner top. So, pwede po nating i-backtrack. For example, kahapon, gusto nating malaman kahapon yung kung may duty doon, 16. So, puntahan po natin yung Pedro Hill corner top. Yan, Pedro Hill, United Nations, nandito sa baba. Yan, Pedro Hill. So, makita man po natin, ang dami rin ng police doon. So, this area was covered by many police personnel who conducted patrol in that area. So, siguro nasingitan lang po talaga kasi ang hirap po mabantayan lahat ng bawat kanto. Pero mahirap po kung buong araw walang pulis na nagbantay dyan. Ibig sabihin may negligence po yung pulis natin. But this map shows, historical map shows, maraming pulis na nagbantay dyan during that time. So, sunod po dyan is yung, ano bang sunod dyan? Pwede po natin yan ma-filter by category, by subcategory, by units. Kung gusto ko pong pag-aralan lang ang deployment ng remedios, for example. So, pag clinic mo ang remedios, makikita mo lang yung mga remedios na personnel. Ako po, pag nagkakandak ako ng virtual checking, kaya ko pong ikutin lahat yan within 6 minutes. Na isa-isa ko na po lahat yan, yung mga tao ko na yan, para malaman na nandyan sila. So, meron din po itong duty log, overview. Makikita po natin dito ang performance ng station, kung sino ang top patroller natin, kung sino yung, and anong ginagawa nila per category. So, internet. Yan natin. Wala muna mag-check sa internet. Yan. So, makita po natin dito, ano ang pinaka-significant activity na ginagawa ng ng personnel. So, anti-criminality operation. Pag clinic po natin yung anti-criminality, makikita rin po natin ang mga subcategories na ginagawa nila, police visibility. So, yun naman po talaga ang ginagawa primarily ng ating kapulisan. And makikita natin sa mapa kung saan sila nagkakandak ng
police visibility. And makikita natin sa mapa yung mga areas na kung gusto nating magbigay ng police presence, pwede nating i-direct yung ating personnel. So, naninneglect natin tong isang street, dapat gusto ko rin dyan merong police presence. So, pwede po natin siyang ibangga sa crime map. So, for example, yung may Ligtas Eskwela, yan, Ligtas Eskwela ang natin ngayon. So, ibig sabihin, naikutan din ng mga police natin yung mga eskwelahan sa ating AOR. At makikita rin natin dito yung top patrollers, kung sino ang mga masisipag na police natin na nag-check-in every hour, at the same time, yung maraming ginagawa during their tour of duty. Kasi ito po ay mayroong performance score. For example, dito sa profile management, sabihin natin po, si Station Commander, ano bang ginagawa ni Station Commander? Makita po yung sa check-in map. So, this map represents all of my activities na ginawa. So, dyan sa mga areas na yan, nag-inspection ako dyan, nagpatrol ako dyan, nag-conduct ako ng visitation. So, makikita rin po yan sa most activity na aking ginawa. So, as a station commander activities, mostly nag-ground commander po ako kasi napakaraming rally dito sa AOR. I am attending coordination meeting. Also, nag-mobile patrol ako, nagbabantay ako ng mga embassies, at nag-inspect ako ng mga duties. So, every personnel has its own page and performance. So, makikita rin natin sa baba, yung mga check-in na talagang nag-check-in ako, nandito ako sa station, and yung duty log. So, yung duty log, ito na may mga activities na aking inattendan. So, makita natin dito, nandito si Director, si DRDO, TDO. So, yung mga activities naman na aking natindan, nalalag naman sa duty log. So, makita mo kung marami talagang ginagawa or walang ginagawa yung personnel. So, natin yung yung isang personnel natin na for example, ano ka ng example? Ayan, isa to sa mga top personnel natin na inawardan ng NAPOLCOM kasi nakita ni Biseo Kalinisan na meron akong ganitong system, nag-awarding siya nung last time. Ito isa sa mga na-awardan yan. Yan. So makita natin masipag talaga sila na nag-iikot sa paligid. So yung mayroon siyang score, may performance score yan. Makikita natin yung overall performance mula nung mas matatag yung DMS. So 93% na napakataas ng kanyang scoring. And this week, 71% ang score niya. Kasi meron po akong weekly awarding kung sinong pinakamataas na nag-perform for the week. So makita natin dito, 72 check-ins kasi 72 check-ins is 6 days kasi may day off and 12 hours during the time. So 12 times 6 is 72. Nape-perfect po nila yan, yung attendance na yan. And yung duty log, ang requirement ko lamang po sa kanila ay kahit isang oras po may gawin ka. Sa 12 hours duty mo, may gawin kang isang oras, sa isang beses sa isang oras, meron ka sanang 72 activities for the week. However, dyan po natin makita yung masisipag. Kasi lumalampas po sila sa minimum requirement ko eh. Yung iba, 2 beses isang araw, 2 beses isang oras nagpe-perform. Yung iba, 3. So, yun ang labanan sa score. Ngayon, kung may tatunggali sila sa leave, pareho sila nag-apply sa leave. Diba? Tapos, parehong date ang kanilang in-applyan. Ibibigay ko yung leave dun sa may masipag. Diba? So, para nahimural yung masisipag at kailangan humabol ng mga nagkukulang. Diba? So, performance-based benefits, hindi biased na pagbigay ng benefit. Diba? Kung sino masipag, sila ang nagagaanan. Kung sinong kinukulang sa serbisyo, medyo nahihirapan. So, pwede ko pong i-generate kung malaman ko yung complete ang attendance. For example, gusto ko pong malaman yung attendance nung kagabi, nung evening. So, nung gabi, evening shift, PM shift, at i-generate ko yung attendance. So, may attendance sheet generation rin po ito. Makikita natin yung mga naka-green ay naka-perfect ng kanilang attendance. Mula nung 7 p.m. na nag-assume sila hanggang 7 a.m. na sila ay nag-check out, hindi sila umalis sa duty nila na personally na kapag check-in sila within the AOR. At makikita po natin ang na-late. May na-late na dumating, nakatulog pa siguro nung halahating gabi, hindi siya nakapag-check-in. At makikita natin yung umalis na maaring umalis na before the end of TOD.
So kaya kayang-kaya po nating i-backtrack yung attendance ng personnel kung talagang silang nag-duty or nakakatulog. Ito, 2 oras malamang nakatulog to mula alauna hanggang alas 3. So nagising ulit siya ng alas 4, alas 3. So natapos niya na yung duty niya. So ito po isang paraan namin kung paano namin sigurado na ang police ay present sa kanilang duty within the UR and maraming ginagawa para ma-prevent a crime, diba? Kasi kung may nangyaring crime, pwede po namin i-backtrack to. For example, may nangyaring crime sa isang location, malalaman namin kung may police talaga wala. And kung wala, sinong naka-duty noon, nasaan siya. So kaya po, makita natin sa crime incident natin, mula po nung May, na in-implement namin yung duty management system, nag-dive down po yung aming crime incidents. Bumababa po yung aming street crime. Kasi ngayon po, yung police, they are forced to go outside. To go outside and check in. Gusto ko po pag nag-check-in sila, kita yung langit para makita ko ang weather. Gusto ko makita yung kalsada, kung ayos ang yung traffic situation, yung crowd. So, hinahanap ko po yung sa kanilang check-in. Ayoko pong makitang mag-check-in na padiri yung likod. Gusto ko kalsada ang makikita ko. Kaya, dumami yung pulis sa kalsada at dahil maraming pulis sa kalsada, bumaba yung krimen. Kasi maraming nakita yung mga nagbabakasakali na umiikot-ikot. Nakita may pulis dito, may pulis dyan, may pulis dyan. Kasi minomonitor na natin yung kanilang actual location. At sinabi na nga ni Police Lieutenant Colonel Abrasado na sa kasalukuyan, ang duty management system ay hinahangaan, pinamamarisan at kasalukuyang ina-adapt na ng iba pang police stations sa Maynila. At di malayong darating ang panahon na ito ay i-adapt na ng lahat ng presinto sa Maynila. Kaya naman, ang Police at Your Service ay sumasaludo sa Ermita Police Station at lahat ng PNP personnel nito para sa epektibo at napapanahong best practice na ito na posibleng i-adapt ng iba pang opisina o presinto sa iba pang panig ng bansa. Dumako naman tayo sa agarang pagresponde sa krimen ng Barbosa Police Station. What's this? Sa puso ng Maynila, kung saan matatagpuan ang ilan sa mga pinakaabalang lansangan at mga sentrong pangkalakalan, patuloy na pinatitibay ng Barbosa Police Station ang kanilang mga programa upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Kaya naman, tunghayan natin ang mga programa at best practices ng Barbosa Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jolly Soriano. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng nanonood ng Police at Your Service. Ako pa po wala si Police Lieutenant Colonel Jolly Castro Soriano, ang Station Commander ng Barbosa Police Station, Manila Police District. Bago natin talakayin ang mga pangunahing programa ng Barbosa Police Station, alamin muna natin ang kanilang nasasakupan at ang organisasyon ng himpilan sa pagbibigay ng serbisyo at seguridad sa publiko. Ang Barbosa Police Station ay may total strength na 191 at mayroong PCP na 3, ang Mindiola, PCP Mindiola, PCP Palangka, and PCP Uba, yun sa University Guard. In terms of police population ratio, ay meron tayong 1/735. Tinutukoy lang natin dito yung mga nanginirahan dito sa yung registered na voters dito sa Metro Manila na sasakupan ng Barbosa Police Station. Hindi ba dito nabibilang yung mga coming in and coming out, particularly yung mga students, no? Yung mga mag-aaral ng University Belt. Nandito kasi sa ating area ang University Belt na kung saan
thousands of students. We will mention one kung gaano kalaki ang students nila, more than 20,000 ang FTU. So kung titingnan natin kung gaano kalaki ang numbers na binibigyan ng seguridad ng Barbosa Police Station ay talagang napakalaki. Pero sabi ko nga, ang PNP natin ay kahit ito lang ang number namin, hindi namin ginagamit ang salitang kulang si PNP. Kasi ang peace and order ay laging hindi lang ito responsibilidad ng Philippine National Police, bagkus ito ay responsibilidad ng bawat isang mamamayang naninirahan kung saan sila napupunta. Kaya nga po ang ating Philippine National Police, particularly dito sa Barbosa Police Station, ang tanging ginagawa po namin, inilalahad po namin sa bawat sektor, organisasyon, barangay, o iba't ibang sektor ng ating gobyerno ay lagi mayroon tayong constant dialogue, meeting, at sinasabi natin kung ano ang mayroon sa atin. At lagi nating ini-emphasize na ito yung number ng ating kapulisan, ito yung number natin, ito yung mayroon kami, we will give everything na kailangan ninyo, pero ito lang ang mayroon kami. Magiging sapat ito kapag tayo ay nagkakaisa at nagkakasama-sama sa layuning na iisang layunin ng bawat isa ng katahimikan at kapayapaan sa ating tinitirahan, ninegosyohan o pinupuntahan pinapasyalang lugar dito sa Barbosa Police Station. Bilang tugon sa layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas ligtas at maayos na pamayanan, aktibong ipinatutupad ng Barbosa Police Station ang Safer Cities Program. Dito sa Barbosa Police Station ay mayroon tayong pinapatupad yung Safer Cities na nilans ng ating DILG Secretary Juanito Junvic Remolla na kinaigting ang ating implementations of city ordinances na naging successful para dito sa Barbosa Police Station, Ramdam, at naipapatupad ng maayos. Sabi nga nila, when we implement laws and ordinances, we implement with common sense. No, lagi nating ini-implement natin may mataas na respeto sa ating mga kababayan. Kahit man ito ay mayroon silang paglabag, lagi natin tinitignan yung respeto at paggalang sa mga lumalabag, lalo na sa mga city ordinances. At yung ginagawa natin, yung information dissemination na ginagawa nating meetings sa different agencies dito sa Barbosa Police Station ay tuloy-tuloy para ipaalam sa kanila kung ano yung programa at ginagawa natin na prevention to preempt crime within our area of responsibility. It is not sole responsibility of the Philippine National Police, bagkus ito'y ang bawat isa ang mamamayan mayroong responsibilidad para mapangalagaan, maprotektahan ang ating kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng report sa amin. Kasi nga, kung mayroong nangyayari at hindi sila sila yung mata namin, kami ang aksyon. Kaya nga, isumbong mo, aksyon ng pulis mo. Kaya nga, ang ating kapulisan, mayroon tayong nilalans lagi na yung serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng ating chief mantra ng ating chief PNP. Yun ang laging ini-emphasize, pinapaalam na sa pag-dial mo ng 911 o hotline na ginagamit ng Barbosa Police Station, ay mabilis tutugon ng inyong kapulisan para manatili o mapanatili natin ang katahimikan sa ating nasasakupan. Isa sa mga prioridad ng Barbosa Police Station ang agarang pagtugon sa bawat reklamo at pangangailangan ng publiko. Sa tulong ng Tactical Operations Center at Police Radio Communications, mas napapabilis ang koordinasyon at deployment ng mga pulis sa anumang insidente. Yan po ang kasama sa mga programa ng ating DILG na
ang dapat ang police ay laging visible sa ating area. Kaya natin sinisiguro ng ating kapulisan ay nandyan ay nagkakaroon tayo ng counter-checking sa ating mga kapulisan. Nagkakaroon tayo ng via Zoom inspection, physical inspection. Mayroon tayong mga read teaming na nagkakandak na sigurado na ating sinisiguro ng ating kapulisan ay nandyan at ginagawang maayos ang kanilang trabaho at nararamdaman ng ating mamamayan. Naniniwala ang Barbosa Police Station na ang paglaban sa ilegal na droga ay hindi lamang nakasalalay sa operasyon ng kapulisan. Sa pamamagitan ng intel-driven operations, information dissemination at aktibong pakikipagtulungan sa mga barangay, paaralan at iba pang stakeholders, mas napapalakas ang kampanya laban sa ilegal na droga at ang pagpigil sa iba pang krimeng kaugnay nito. Ito yung laging isa sa mga tinututukan ng ating mga kapulisan at ang mga barangay officials sa dialogo na ating ginagawa sa kooperasyon ng ating mga kababayan, ating natutugunan na ang kanilang report ay laging vital information na ating binabalidate at nagkakaroon tayo ng operations sapagkat ang drugs po ay marami ang naitutulot na hindi maganda sa ating mga kababayan. Ang drugs ay drugs lang kung titignan mo, pero ito'y sanga-sangang krimen kung magresulta sapagkat ang drugs kapag yan ay under influence of illegal drugs, naiisip niya magnakaw, naiisip niya manggahasa, naiisip niya pagkawasak ng pamilya, hindi ang kanilang mga mahal sa buhay ay pinagnanakawan o pagkawasak ng isang maayos na pamilya. Kaya ang droga lang kung titignan mo, pero sanga-sanga pala ang kanyang Kaya nga sanga-sanga ang krimen na kayang gawin. Kaya ang Barbosa Police Station ay mahigpit na tinututukan at ang ginagawa natin, intel-driven operation ang ginagawa natin dyan. Kinakausap natin ang stakeholder, bumababa tayo. Nagkakaroon tayo ng information dissemination sa mga students, barangay. Nagkaganda tayo ng lecture para malaman natin, para may ipaalam kung ano ang pwedeng, ano ang kasamaan na naidudulot ang droga sa ating buhay. Kaya napaka-importante on our part, the Philippine National Police ay continuously conduct information dissemination, lecture, and coordinations with different agencies para siguruhin na ang trabaho ng pulis na ibigay niya at kailangan namin ng tulong ng iba't ibang ahensya para tugunan o bigyan solusyon ang problema sa illegal na droga. Dahil sa natatanging lokasyon ng Barbosa Police Station na sumasaklaw sa Quiapo Church, University Belt at iba pang matataong lugar sa Maynila, patuloy nilang pinaghahandaan ang seguridad sa bawat malakihang aktibidad. Opo, peculiarity ang Barbosa Police Station kasi ang city of state natin, ang city of powers natin ay nasasakupan ko rin. Mayroon tayong Islam area, ang ating mga kapatid na Muslim dito sa atin. At yung pinakamalaking events pa, yung Quiapo Church, kapag nagkakaroon ng activities, ay nandito. Kaya nga po, kapag nagkakaroon ng mga activities, ay hindi lang ako ang tumutugon para magampanan o para mapanatili ang katahimikan dito sa kapaligiran ng Quiapo Church. Kapag kadalasan full government approach, nagkakaroon tayo ng malaking deployment at ang ginagawa nating system ay ang DRRI mo kapag malakihan, kapag ang involves lang ang PNP, ang regional o national ang nagtitake over. Pagka maliitan lang ang ating police stations ang tumutugon para bigyan seguridad ang ating mga activities dito sa area. Kaya ang ating area depende sa okasyon. Kapag malalaking okasyon, hindi lang ito
Barbosa Police Station ang tumutugon, bagkus isa lang elemento ang Barbosa Police Station at kabuuan nito ang district, regional or national ang nagbibigay ng seguridad. Kasabay ng pagbibigay ng seguridad sa malalaking pagtitipon, hindi rin isinasantabi ng Barbosa Police Station ang kanilang regular na kampanya laban sa kriminalidad. Sa ating naman, kapag mayroon tayong mga iba't ibang augmentation dito sa Barbosa Police Station, ang pinapaigtin natin ang ating mga crime prevention within our area of responsibility. Considering na area natin ay marami din mga nakatira dito, yung sabi ko nga sa inyo, doon sa students pa lang, thousands of students ang nakatira dito. Baka habang busy tayo sa kakasecure sa ibang area, ay mayroon din magsamantala, no? Sasamantalahin yung area na akala nila dito lang nagpo-focus yung police. Yung anti-criminality campaign natin ay tuloy-tuloy yung intel natin, nagkakandak sila ng covert patrolling sa area, yung mga convergence natin, tinitignan yung bahay-bahay, yung mga areas concerned. Ang ating kapulisan ay busy rin doon. Nagiging busy ang ating kapulisan sa pagtingin, sa pagpapanatili ng peace and order sa area. Nagkakandak tayo ng different forms of crime prevention like checkpoint, Plansita, Plangalugad, yung mga covert patrolling na ginagawa natin ng mga intel operatives. Nakadeploy po sila para siguruhin na habang mayroong mga events o activities dito sa nasasakupan ng Barbosa Police Station ay binibigyan natin emphasize yung mga pwedeng magsamantala. Bukod sa mahusay na pagpapatupad ng mga operasyon, naniniwala ang Barbosa Police Station na ang pundasyon ng mahusay na serbisyo ay nagsisimula sa disiplinado, may integridad at responsableng mga pulis. Ang karakter ng isang public servant ay laging nakikita sa kanyang pagkatao. Hindi lang ito kapag naka-uniforme, bagkus kahit na ito'y off-duty ay kailangan sumunod kung ano yung nakatakdang, yung anong mga batas na umiiral, dapat sila yung maging law-abiding citizen. Sila'y magandang halimbawa sapagkat bilang isang lingkod bayan, dapat kakitaan ka ng magandang ehemplo kasi we are a law enforcer, not a lawbreaker. Kaya nga minsan, kung makikita natin, isang pagkakamali mo lang, buong organisasyon ang pinag-uusapan. Kaya yun lagi ang every time kinakausap natin, nagkakaroon tayo ng dialogue, no? Nagkakaroon tayo ng meeting sa mga officers, talk to men, every DPAR, lahat ng guidance, memorandum, and yung 5 guiding principles of our regional directors, which is compressed, crafted on the POP na kailangan lagi mong ulit-ulitin kasi sabi nga nila, ang gamot sa limot ay paalala. So, every morning para magamot yung nakakalimot, every evening bago sila gumpanan yung kanilang trabaho, kailangan ipaalala mo sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. We have 5 guiding principles ng ating regional director, yung let us go back to basic, fully adherence to police operational procedure, do the right things at all times, never engage in any illegal activities, and close to God. Sa pagtatapos ng ating panayam, nagbigay ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Jolly Soriano para sa mga residente, mga katuwang na ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan. Ako'y sa ating mga kababayan, ang Anyong Barbosa Police Station ay nandito 24/7, Sabi ko nga, ang kapulisan, ang trabaho ay maglingkod sa ating mga kababayan. Ang kapulisan ay dapat nakakiti tuwing mayroong pupunta sa kanyang opisina sapagkat ang walang taong pupunta, walang ating kababayan ang lalapit sa kapulisan na sasabihing masaya siya. Lagi na lang lagi kapag mayroong pupunta sa kapulisan, mayroong pangangailangan. So kaya nga ang ating kapulisan dapat yung
police at your service, no, na ginagawa natin. Dapat kapag ka may lumapit, nakangiti at tutugon tayo sa kanila na dapat ang kanilang paglapit ay makuha nila yung kanilang hinahanap. Kung hindi man natin maibigay kung ano yung kanilang at least yung pagbibigay natin, pag-response natin sa kanila ay maayos at mapayapa. Sa ating mga kasamahan, iba't ibang ahensya ng ating gobyerno dito sa Barbosa Police Station, kami po, ang Barbosa Police Station ay nagpapasalamat sapagkat hindi po kayang gawin mag-isa ng Barbosa Police Station. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang Barbosa Police Station ay 191 strength, total strength. A cover of ang total population ay 1:735 sa mga naninirahan lamang dito. Wala pa yung mga estudyante at yung mga in and out na papunta dito sa ating mga lugar. Ngayon, dahil sa nandiyan kayo, may ibang agency na nandito nagiging katuwang ko sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa Barbosa Police Station, ay nagpapasalamat ako at naway pagpatuloy at ang magandang relasyon at komunikasyon para sa ating mga kababayan. Ang goal natin ay isa, ang maging maayos at tahimik na pamayanan sapagkat ang progresibong bayan, ang progresibong lugar ay dapat kakitaan ng katahimikan. Kasi kung walang katahimikan, walang progreso na makikita sa ating nasasakupan. Kaya nga ako'y nagpapasalamat kasi nararamdaman ang peace and order dito sa pamamagitan ng pagsama-sama. Yung concerted efforts, hindi lang ating Philippine National Police, bagkus bawat ahensya ng gobyerno na nandito ay katuwang ng Barbosa Police Station. Sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility, mabilis na police response, intelligence-driven operations at malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy na pinatutunayan ng Barbosa Police Station ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Muli, ako po si Police Lieutenant Colonel Jolly Castro Soriano, ang Barbosa Police Station Commander, ang inyong police at your service, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga mahal naming mga kasangbahay, marami pong salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa inyong pambansang pulisya. Sa paggabay ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino, at sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Colonel Haron Pagador, Chief Administrative and Resource Management Division ng Police Community Affairs and Development Group. Ako naman po si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Acting Chief ng Information and Communication Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. Patuloy po nating suportahan ang inyong PNP at ating pamahalaan tungo sa ganap na kaayusan at kaunlaran ng ating inang bayan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado sa patuloy na pagpapakita ng serbisyo ng inyong pulisya para sa bayan at sa mamamayan ng inyong Police at your service.